Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. Project, wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Mateo Kapitulo 4 versikulo 7. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Mateo Kapitulo 5 versikulo 21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Narinig niyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Mateo Kapitulo 5 versikulo 34. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag niyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. Mateo Kapitulo 5 versikulo 35. Kahit ang lupa, sapagkat siyang tangtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din niyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Mateo Kapitulo 5 versikulo 39. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag niyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Mateo Kapitulo 5 versikulo 42. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ibigin ang kaaway. 6:27 minuto negatibo 28, 32 tandang bawas 36. Mateo Kapitulo 6 versikulo 2. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mateo Kapitulo 6 versikulo 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin,
ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan, upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Sa pananalangin nyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 8. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kanya. Huwag niyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan, bago pa ninyo hingin sa kanya. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 16. Bukod dito, pagka kayo'y nangagaayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila'y nangagaayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 19. Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong inumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Mateo Kapitulo 6 Versikulo 31. Kaya huwag kayong manggabalisa, na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O, ano ang aming iinumin? O, ano ang aming daramtin? Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 1. Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Ang paghatol sa kapwa, Lu. 6 oras 37 minuto negatibo 38, 41 tandang bawas 42, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa, at mangagbalik at kayo'y lapain. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat iurakan lamang nila ang mga iyon.
Humingi, humanap, kumatok, lu. 11, siyam tandang bawas 13. Mateo Kapitulo 10, versikulo 19. Datapwat pagka kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yaon ay ipagkakaluob sa inyo ang inyong sasabihin. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaluob sa inyo. Mateo Kapitulo 10, versikulo 26. Huwag nga ninyo silang katakutin, sapagkat walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag, at natatago na hindi malalaman. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad, o nalilihim na di mabubunyag. Mateo Kapitulo 10, versikulo 28. At huwag kayong manggatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Mateo Kapitulo 18, versikulo 10. Ingatan ninyo na huwag ninyong paalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa El. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Mateo Kapitulo 19, versikulo 14. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Mateo Kapitulo 19, versikulo 18. Sinabi niya sa kanya, alin-alin. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Alin-alin po, tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Mateo Kapitulo 23, versikulo 3. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos, ay gawin ninyo at ganapin, datapwat huwag kayong magsaigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi, at hindi ginagawa. Kaya't gawin niyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Mateo Kapitulo 23, versikulo 8. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Ngunit kayo huwag kayong patawag na guro, sapagkat isa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Mateo Kapitulo 23, versikulo 10. Ni huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatuwid bagay ang Kristo. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesyas. Mateo Kapitulo 23, versikulo 23. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapunang yerba buena, at ng anis, at ng kumino, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan,
na dili ibat ang katarungan, at ang pagkahabag, at ang pananampalataya. Datapwat dapat sana niyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo. Mga mapagpaimbabaw. Ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaing walang halaga, b. Ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. มัทธิวเที่ยงคืน23 นาที Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesyas, o nariyan siya, huwag kayong maniniwala. Marcos Kapitulo 9 versikulo 39. Datapwat sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko, na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Marcos Kapitulo 10 versikulo 19. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang manggal-anya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Lucas Kapitulo 6 versikulo 29. Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila, at ang sa iyo'y mag-alis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tanika. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Lucas Kapitulo 6 versikulo 30. Bigyan mo ang bawat sa iyo'y humihingi, at sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hindyang muli. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Lucas Kapitulo 6 versikulo 35. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Lucas Kapitulo 6 versikulo 37. At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan, at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan, mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain. Huwag kayong humatol, at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa, at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, at patatawarin kayo ng Diyos. Lucas Kapitulo 9 versikulo 50. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat ang hindi laban sa inyo, ay sama sa inyo. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älkää kieltäkö, sillä joka ei ole teitä vastaan, se on teidän puolellanne. Lucas Kapitulo 10 versikulo 20. Gayon may huwag ninyong ikagalit ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalit na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nagalak si Jesus, MT, 11 oras 25 minuto negatibo 27, 13 oras 16 na minuto negatibo 17. Lucas Kapitulo 12 versikulo 11. At pagka kayo'y dadalhin sa harap ng mga sinagoga, at sa mga pinuno, at sa mga may kapamahalaan, ay huwag kayong manggabalisa kung paano o ano ang inyong isasagot,
o kung ano ang inyong sasabihin. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga, o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Lucas Kapitulo 12 versikulo 29. At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin, at kung ano ang inyong iinumin, o huwag man kayo'y mapagalinlangang pag-iisip. Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at inumin. Lucas Kapitulo 12 versikulo 32. Huwag kayong manggatakot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Lucas Kapitulo 14 versikulo 8. Pagka inaanyayahan kanino mang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan, baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kaysa iyo. Kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. Lucas Kapitulo 21 versikulo 8. At sinabi niya, mangagingat kayo na huwag kayong mga iligaw, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan, na mangagsasabi, ako ang Kristo, at malapit na ang panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Juan Kapitulo 2 versikulo 16. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito, huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Juan Kapitulo 5 versikulo 14. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki, at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala, at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Juan Kapitulo 6 versikulo 27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid bagay ang Diyos. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Juan Kapitulo 6 versikulo 43. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, huwag kayong magbulong-bulungan. Kaya't sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Juan Kapitulo 7 versikulo 24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Humatol kayo ng matuwid, huwag ayon sa anyo. Ito na nga kaya ang Mesyas. Juan Kapitulo 8 versikulo 11. At sinabi niya, wala sinuman, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo, humayo ka ng iyong lakad, mula ngayoy huwag ka nang magkasala. Juan Kapitulo 14 versikulo 1. Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Si Jesus ang daan, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Juan Kapitulo 14 versikulo 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo,
Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot.